Magandang umaga po. Ngayon po ay tatalakayin ko ang iba't ibang paraan ng pagpapahayag. Ngunit bago ko simulan, ay may mga layunin tayong dapat matapos ang ating talakayan. Una dito ay nagagamit ang iba't ibang paraan ng pagpapahayag, pag-iisa, paghahambing at iba pa sa pagsulat ng sanaysay. Pangalawa, nakikilala ang uri ng paglalahad na ginamit sa pagpapahayag. Pangatlo, nakagamit ng iba't ibang paraan ng pagpapahayag o paglalahad kaugnay ng isang paksa. Bilang panimula, sa paksa ay ang tanong na alam mo ba kung ano ang pagpapahayag o paglalahad? Upang magkaroon tayo ng kaalaman o ideya sa paksang aking tatalakayin, ay bigyan muna natin ng kahulugan kung ano nga ba ang pagpapahayag o paglalahad. Ito ay nagpapaliwanag, nagbibigay kaalaman o pakahulugan at nagsusuri upang lubos na maipaunawa ang diwang inilahad o nais ipabot ng nagsasalita o sumusulat. Sa madaling salita, ito ay maaring tumugon sa mga katanungan na may katuturan sa isang bagay o salita, paano ang pagsasagawa ng bagay, at ang kakintilan ng isang layunin o simulain. Upang mabigyan linaw tayo tungkol sa pagpapahayag ay may 5 iba't ibang uri ng pagpapaliwanag. Ito ay ang pag-iisa-isa, paghahambing at pagsasalungatan, pagsusuri, sanhi at bunga at pagbibigay ng halimbawa. Pag-iisa-isa, ito ay isang paraan ng paglalahad ng isang kalagayan o sitwasyon sa pamamagitan ng maayos sa paghahanay ng mga pangyayari ayon sa talagang pagkakasunod-sunod ng mga ito. Dito, malinaw na naipapakita ang sanhi at bunga ng isang mga pangyayari dahil nga sa paghahanay at pagkakaroon ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay naging mas malinaw at epektibo ang paglalahad. Pangalawa ay ang paghahambing at pagsasalungat. Ginagamit ang paraan na ito sa paghahambing na magkakatulad at pagkakaiba ng mga bagay. Ang paraang ito ay kalimitang gamitin. Pangatlo ay pagsusuri. Sinusuri ang mga salik o bagay-bagay na nakaapekto sa isang sitwasyon at ang pagkakaugnay-ugnay ng mga ito. Sa paglalahad, dapat natin isaalang-alang ang pagsusuri ng mga bagay na maaaring makapekto sa isang sitwasyon at mga kaugnay nito. Pang-apat ay sanhi at bunga. Tinatalakay nito kung ano ang sanhi o dahilan at kung ano-ano ang kinalabasan. Sa pamamagitan ng paraan na ito ay mabilis na imekinta sa isip na nakikinig at mababasa ang mga nangyayari. At panghuli ay ang pagbibigay ng halimbawa. Ito ay nagpapatibay ng paglalahad. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa ay madaling makumbinsi o mahikayat ang nagbabasa o nakikinig. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa ay nakukuha natin ang atensyon ang ating mga nakikinig o mga nambabasa. Ngunit siguraduhin lang natin na sa pagbibigay natin ng halimbawa ay dapat ay makatotohanan. At dahil nga natapos ko ng maitalakay ang 5 uri ng paglalahad, ay subukin natin ang ating isipan at alamin natin kung anong uri ng paglalahad ang ginamit sa bawat pahayag. Unang pahayag ay ang pagkamakabayan ay pagpapahalagang nagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Ang uri ng paglalahad na ginamit ito ay ang pagsusuri. Makikita naman natin sa pahayag na sinusuri ang isang bagay at maging kaugnay nito. Pangalawang tanong, ang taong makabayan ay may katangiang kagaya na sumusunod. Makikita sa pahayag nito na nagbigay ng tatlong katangian ng isang taong makabayan. At ang uri ng paglalahad na ginamit ay ang pagbibigay halimbawa. Pangatlo, kung ang lahat ng Pilipino maging makabayan, mabilis na uunad ang ating bansa. Ito ay sanhi at bunga. Pang-apat, ang taong makabayan ay yaman ng bansa, samantalang problema ang mga mamayang walang pakialam. Ito ay paghahambing at pagsasalungat. Ay kalimang tanong naman ay uri ng paglalahad na ginamit ay ang pag-iisa-isa. Alam niyo ba na ang sanaysay ay isang uri din ng paglalahad? Makikita natin sa bawat talata ng isang sanaysay ginagamit ang iba't ibang uri ng paglalahad. Unang talata, pag-isa-isa. Pangalawa, sanhi at bunga. Pangatlo, paghahambing. Pang-apat, pagsusuri. At panglima, pagbibigay halimbawa. Sa pagsulat ng paglalahad, kailangan ay may malawak tayong kaalaman sa paksang ating talakayin at pagpapaliwanag sa kahulugan at malinaw at maayos na pagpapahayag at walang kinikilingan. At yun lamang po at
At yun lamang po at maraming salamat.